beloved, Boss Mike, Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga mga kababayan, mainit pa rin ang usapin patungkol dito sa tsa-tsa. Pambihira naman talaga, no? Lahat sinasakyan din naman eh. Ang problema lang mga kababayan, mula nung tayo ay nakipaglaban para kay Bongbong Marcos, marami tayong mga kasama. Marami rin ang mga nagsasabi na sana'y mapalitan na yung 1997 Constitution. Diba? Ang problema mga kababayan parang tila ba yung mga dating mga sumisigaw na oo nga, tama, o dapat lang. Ngayon parang iba na yung sinasabi. Anyway, hindi naman kasi yan. Masyadong ginagawa kasing big deal eh. Sa akin sarili kong opinion, dapat nga talaga mabago na yan eh. At yun naman ang dapat dahil napakarami dyan, talagang alam nyo yun, maraming butas eh. Oh. Ngayon, ito na ngayon ang tinatalakay ng marami dyan sa Kongreso at Senado. Tila hindi pa sila magkasundo. Ito namang Kongreso, papaikot pa kayo. Kung totoo yung sinasabi nyo na may binabayad para pumirma yung taong bayan, mali, 'di ba? Hindi tama kasi pwede naman kasi marami naman sasang-ayon sa sa papalit ng konstitusyon o magkaroon ng tsa-tsa, 'di ba? Ewan ko ba dito sa mga ito Kaya nababahiran wag niyong gagamitan ng kahit na anong ng kahit na anong hindi kaaya-aya sa paningin at pang-unawa ng marami nating kababayan. 'Di ba? Babayad kayo. Pangit Eto na ngayon, 'di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos hindi na rin napigilan na ipahayag ang kanyang saloobin at kanyang opinyon patungkol diyan kasi nga ito'y lumilikha ng pagkakabahabahagi, iba-iba ng pananaw, opinyon. Hayaan na lang natin. Kung ano yung kagustuhan ng mas marami, pwede yun ang masunod. Hindi yung kagustuhan lang ng iilan. Diba? Eto na nga, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Prioridad na ng Senado ang charter change o pag-amyenda sa batas. Yan ay matapos daw sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat Senado ang manguna sa usapin. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Ayun naman pala binigyan na kayo ng pananaw o opinyon ng Pangulo. Dapat sundin na natin. 'Di ba? Kung sinabi niya na ang manguna, ang Senado, di ang Senado na. Kayo naman dyan sa Kongreso, dapat magpailalim kayo. Para lang sa ganun smooth yung takbo ng lahat. Kaysa naman, alam nyo mga kababayan, pag itong mga senador at kongresista nagkaroon ng hidwaan o gap, mga kababayan, wala na itong mga magagawang batas. Dahil haharangin ng Kongreso, yung kanilang mga panukala sa higher house, yan ay Senado, at yung lower house naman ay ganun din. 'Di ba? Vice versa. So ano mangyayari sa ating bansa? Ano mangyayari sa mga trabaho netong mga pinasisweldo nyo na ito? Ilan nga diyan mandarambong. 'Di ba? Yung iba nga diyan 51 billion sa loob ng 3 taon yung kanilang kinukuhang budget para gastusin daw sa kanilang mga distrito diyan sa lower house. 'Di ba? 'Di ba si Pulong Duterte, pero may 51 billion. Siya na yung pinakamagandang distrito sa Pilipinas pagka ganun. Kung yung mga kanyang constituent nararamdaman ba yung 51 billion? Pero hindi yun ang topic natin mga kababayan. Mamaya tatapikin natin yan sa live. Ngayon, eto mga kababayan. Pagdating dito nga sa usapin ng charter change o pagbabago ng constitution ng ating bansa, alam nyo, pabor na pabor tayo dyan kasi nga maraming mga butas na hindi naaangkop o hindi fit sa ating mga Pilipino, mga kababayan. Itong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hayaan natin ang Senado
Kayo sa lower house, sa Kongreso, sa Senado, mag-usap kayo. Hindi yung basta lang kayo mai-ano niyo yung gusto ninyo yun na. Ang nalilintikan ang taong bayan sa ginagawa ninyo Ang magdurusa ang taong bayan, ang mga tao na imbis na maiangat ninyo ang ang mga Pilipino sa pamamagitan ng paggawa nyo ng batas wala. Di nga. Yan ang mangyayari diyan mga kababayan. Eto pa, isa, nagsalita ng Pangulo. Ito na daw ang Senado ang mamumuno. Kaya lang may problema. Ang head yata ng ano na 'yon, committee na 'yon si Robin Padilla. Yari tayo diyan. 'Di ba? Pero sana senador naman may budget naman na pang bayad sa mga abogado o sa mga consultant na abogado ng isang senador, 'di ba? Baka naman pwede. 'Di ba? Hayaan natin, tingnan natin kung ano magagawa. Kaya lang mukhang yung Senate President ayaw ding ipagtiwala Ayaw ding ipagkatiwala kay Robin Padilla. Ano kaya masasabi ni Robin Padilla dito? Kung kapag ganito, kung baka mamaya magtampo. Parang si Sara lang, 'di ba? Convene ang joint session para sa charter change. Hiwalay na pag-uusapan ng Senado sa Pakinggan nyo. pamamagitan ng Subcommittee on Constitutional Amendments ang mga probisyong aamyendahan sa konstitusyon. Si Senator Sonny Angara raw ang napili na mamuno ng subcommittee at hindi si Senator Robin Padilla kahit siya. Ayan na. Si Sonny Angara. Mukhang may kay naman si Sonny Angara para pamunuan yan, Kaysa naman dito kay Robin. Ang chairman ng nasabing komite. Oras daw na hindi pumayag si Padilla na iba ang manguna sa usapin sa charter change. Baka bumuo na lang daw ng Committee of the Whole kung saan lahat ng senador ay sasali sa diskusyon. Inaasahang magsisimula ang diskusyon. Eto na, initsapera na si Robin. Kapag daw hindi pumayag, kasi chairman dyan sa committee na yan, si Robin Padilla. Kapag hindi pumayag, bubuo na lang ng panibago. Pambira itong senador na to. Bakit hindi kayo magkasundo-sundo? Kung tingin ninyo na mahina, hindi kakayanin ni Robin, baka pwede naman i-guide nyo na lang. Diba? I-guide nyo na lang na sa ganun matuto naman yung mama. Kayo walang natutunan, hindi nyo pinagtsatsagaan. Pagtsagaan nyo para matuto. Diba? Kayo, ano ho ang inyong opinion dito? Kasi talagang mainit na mainit ito. Hanggang Senado, hanggang Kongreso. Bisamot saring kung ano-anong pinaggagawa. Ulitin ko, hindi po ako hindi po ako sang-ayon dyan sa pagbabayad ng mga perma-perma daw. Diba? Ang Pangulo na nagsabi. Siguro, sabi ko nga, mas maigi ng sundin kung ano yung sabi ng ating Pangulo nang sa ganun, diba? Wala nang marami pang cheche-boreche. Paki-comment niyo po. Diba? Ano ang mangyayari kay Robin? Itchapera? Huwag naman. Muli, Mike Cervera po. Lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako na mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.